Hello? Yun. Hello, good morning, Double Weng Yes, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Salamat po sa oras. Magandang umaga, Ma'am Lori. Opo. Ay bigyan niyo naman kami ng update. Kailan ba talaga aktual na magsisimula po ang rehabilitasyon ng kahabaan ng EDSA? Okay po, meron tayong rehabilitasyon ng EDSA. Meron po tayong gagawin na isang lane, isang northbound at 15 southbound dito po sa EDSA. Ito po ay para ma-improve yung road riding surface, yung durability po at ang overall safety po sa EDSA. Ang ating pong proyekto ay magsisimula ngayong Marso. Ang magsisimula po muna ay yung northbound kasi po while inaayos nagkakaroon pa po kami ng procurement do sa southbound, hindi lahat po ay na-procure na at hinihintay din po namin yung release nung allotment natin from DBM. Ma'am, sinabi... Kaya short of award po muna yung mga nabid natin. Opo. Ma'am, yung March, eksaktong anong araw ang pagsisimula nitong rehab? Nagmi-meeting po kami kasi with inaayos lang po namin yung traffic management with MMDA and also with DOTR kasi po ang sisimulan natin sa rehab ng EDSA ay yun pong bus lane. Kaya po nagkaroon na kami ng mga meeting at ito pong DOTR po ay pinag-aaralan na nila kasi po ang aming proposal ay magiging shared po muna ang mga bus lane while ginagawa po natin o nire-rehabilitate ang EDSA. Bigyan nyo kami, ma'am, example. Yung, sabi nyo, bus lane. Pero kunyari, anong lugar ho dito sa north area ang para ma-picture out lang natin na anong klaseng rehab? Kasi nasanay na tayo yung mga road reblocking, pag may mga, di ba, Basta nabanggit kasi ni Ma'am kanina, one lane. Anong particular Bus lane lane. doon, di ba? Yung buong bus lane ba from end to end? Opo, meron po yung 15 segments po natin sa southbound. Mag-uumpisa po ito mula Monumento hanggang Rojas Boulevard po. Ang aming proposal ay nung una po kasi ang proposal namin ay mag-uumpisa tayo dito sa outer lane or doon sa parte po ng bike lane. Pero dahil po marami palang utilities along this lane, kaya po uunahin na natin yung bus lane. Isasarado po as agreed upon naman po with MMDA. Mag 24/7 po ang trabaho, kaya magsasarado po tayo ng yung ating bus lane. Pero may mga gaps po tayong iiwan tulad dito sa merong bus stations to give way po dun sa mga riding public natin sa mga buses. Iiwan po natin yun at saka yung mga intersections. Then, dire-diretso po yung trabaho natin dito sa ating bus lane. After completing lahat po sa bus lane, lilipat naman po tayo dito sa katabing lane hanggang po makarating tayo sa outer lane or doon sa may bandang bike lane. Kasi po, doon naman po ay maglalagay po tayo ng 2-meter diameter na HDPE pipe para po sa drainage. Yung sinabi yung buong bus lane mula Monumento hanggang Rojas Boulevard, Boulevard, yung dulong-dulo ng EDSA, end-to-end, yun ang sabay-sabay, yung bus lane na yun ang i-rehab. Opo, bali yung kabuuan po ng southbound lane po yun, mauuna lang po yung sa bus lane natin para po dire-diretso ang trabaho at dito po ay walang masyadong utilities na Kabit doon. na nandoon, na nakalocate. Opo. Kaya nga po nagkaroon na rin kami ng mga meetings with all utilities para po ang sinasabi namin sa kanila kapag po kami nag-umpisa, kailangan po nakaredy sila at nakasabay na rin sa pagsasaayos din ng kanilang mga linya. Pero ma'am, yung mga loading and unloading ng mga bus lane, yun ang hindi mo nagagalawin kasi sasakit. Ibig sabihin, lalabas ho ng bus lane muna yung mga bus. Yes. Kasi in the middle, ay wala. Yun ang ikukumpunihin nyo. Diba? Lalabas sila, lalabas dun sa regular na bus lane.
Opo, lalabas sila dahil po isasara natin yung regular na bus lane, pero mag-iiwan nga po tayo ng mga gaps o libay doon sa mga portions ng bus station po Yun. para Yes. naman safe din po yung ating mga riding public. Pero ma'am, kanina nabanggit niyo unahin muna yung northbound, hindi po ba? Kasi mayroon pang procurement para sa southbound. Alin po sa northbound? Buong Opo, meron- buong busway din po ang kukumpunihin muna sa northbound. Bali, yun po ang uunahin natin. Ito po ay bandang Caloocan po, from Balintawak to Monumento po. Ito po ang unahin natin kasi po ang pondo nito ay 2024 pa po. Okay. Meron oo. na, meron na. Meron na Oo. itong available. Oo. Pero yun lang po muna segment na yun ang unahin ngayong Marso. Opo. While hinihintay po natin ang release ng pondo po namin dito para sa southbound lane po. Ayun, alright. Pero yung buong bus lane, mga ilang buwan ho yan? Or kukumpunihin. Ang gugugulin ho dyan para maayos. Yung buong kabuuan ng 15 segments, tinataya po namin na bali 1 year po, 1 year. kasama na dun yung pagsasaayos ng drainage. Pero in time po sa ASEAN 2026, ito po ay pinapa-fast track sa amin. Kaya po talagang pinakiusap po namin sa MMDA na 24/7 po ang magiging trabaho natin at sabay-sabay po na aayusin ng EDSA. Bakit ho pala kailangan i-rehab yung gitna? Maayos ata yung bus lane eh. Di ba? Maayos naman. Di ata yan... Hindi, pero kasi yung programa ni Luweng pangkabuuan ng EDSA eh. Hindi na rehab. reblocking lang, hindi ba Ma'am Lori? Opo, at saka po lalagyan na po natin ng yung ating pong concrete pavement ay magkakaroon na po ng reinforcement. Reinforced concrete pavement na po. Para po mas matibay na. Hindi na yung every week tayo nagre-reblocking at Ma'am Lori, no? Opo, yun po ang inaasahan natin na pag naayos na ang kabuuan ng EDSA ay medyo magtatagal na po ito at hindi na yung kada taon po ay may mga reblocking. At saka ma'am, mawawala mawawala na yung parang alon-alon sa gitna ng EDSA. Tsaka yung mga kwan dyan, Di ba, yung, po yun sa objective. Oo. tsaka yung mga espalto, mababawasan na ba yan sa EDSA? Yung pa rin, naglalagay ng espalto eh. Bali, magkakaroon pa rin po tayo ng asphalt overlay. Pagkatapos po natin mapalitan yung concrete pavement, mag-asphalt overlay po tayo kasi mag-i-introduce din kami ng mga anti-rotting modifier po. Anti-rotting So, modifier. mga Pero ganun po. yung kapal ho ng mismong Opo. EDSA. yung kapal niya, yan po, tataas mo ho konti yan o hindi na? Tataas po ng konti, magiging almost 14 inches po ang thickness Ayun. ng ating concrete Okay. pavement. Pero i-maintain naman po namin yung elevation considering yung ating pong mga tulay or flyover at saka Correct. yung ating mga Footbridges. pedestrian overpass po. Ma'am, anong magiging Opo. niyan? Komposisyon ng EDSA? Ano ba yung latag na semento muna, tas asfalto, semento? Ano yung magiging patong-patong ng materials dyan? Bali, una po, tatanggalin natin yung existing concrete at aayusin po natin yung pinaka-base niya. Then, ilalatag po natin yung concrete pavement with reinforcement po. Then, after po nun, tsaka po natin lalagyan ng asphalt overlay. Bali, mahuhuli po ang asphalt overlay. Tatapusin po muna natin yung pagpapalit ng konkreto. Yun. Sa kabuuan po ng EDSA Rehab, kailan matatapos sa 2026 kabuuan? O yung portion lang ng EDSA Busway yung sa 2026? Kasi gagamitin daw yun para sa ASEAN. Yung, ngayon pong tatapusin po namin yung southbound. Inaasahan nga po na mga hanggang sa asphalt overlay po ay aabutin ito ng mga 1 year and 4 months. Pero in time po sa ASEAN ay kung ano po yung inuuna nga po namin yung bus lane kasi may possibility na kung gagamitin po ang EDSA sa ASEAN, dito po dadaan yung ating mga delegate. Pero
Pero sa kabuuan po, yung kabuuan ng EDSA Rehab Project, 1 kailan year. ang tapos niyan? Isang buong taon o ilang taon po? Bali, yung pong northbound, ang kabuuan po ay mapopondohan sa budget proposal po namin for 2026 ay isinama po namin. Dito naman po sa southbound, kasi po iniwan muna namin yung sections po ng ng mga underpass natin. Oo. Dahil po gusto rin namin makita yung mga pumps po dito para po masigurado na bago natin ayusin ay ayos din po ang mga pumps para hindi na rin po nagbabaha yung mga underpass. Yun ang mahalaga. Maiwasan Isasama ng na baha. yung drainage Oo. natin, Ma'am Lori, para po kasi nakakailang na yung paakyat ng mga flyover natin, binabaha yung paanan. Only in the Philippines, di ba, Ma'am? Kaya nga po lahat ito ay tinitignan natin. Kaya medyo very challenging po ang magiging trabaho natin dito sa EDSA. Tsaka ako panghuling tanong, magkano ho itong Kabuuan ng project? gagastusin ng buwis ng bayan para sa EDSA rehabilitation? Dito po sa 15 segments natin sa northbound, around 7 billion po at meron tayong 300 million doon sa isa sa northbound. And aside po doon, may mga retrofitting pa rin po tayong gagawin sa ating mga flyovers and bridges along Bridges, EDSA. yung Guadalupe, di ba? Ayusin, i-retrofit natin yung Guadalupe, ano? Opo. 7 billion. Malaki-laki. Good luck Okay. po sa atin lahat. Ma'am So expect Lori. natin, Ma'am Lori, partner, na matraffic itong taon. Totoo sa EDSA. naman, hanggang 2026. Opo. Opo. Kaya nga po pinagtutulungan po namin ng MMDA at ng ating mga LGUs at lahat po ng mga stakeholders na yung impact naman po ng traffic during construction ay medyo maibsan po. Pero di ba, Kaya lang may konti pa rin pong pag-abala. Yun. Di ba, 24/7 naman ang trabaho dyan. Sana di ba? nga, Sana. Thank Ma'am, you. thank you. Ma'am Good Lori, morning salamat po. ng marami sa oras. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Mabuhay Thank you, din po ma'am. kayo. Yan. Thank you. Salamat May ha, si delay ang Director kanyang line. Lori Malaluan, ang Director po ng DPWH sa NCR. Na Masarap maaga kausap nating ginising. Nagbibigay talaga ng detalye si Ma'am So, Lori Malaluan. Yan, pagandaan natin ha, EDSA, rehabilitation, simula ho ngayong Marso. Marso? At Kung isang yung taon walang yun. rehab, malala na ang traffic sa EDSA. ito Expect pa. nyo na ang doble yung dyan, So- parang parking na sasakyan sa EDSA pag nagsimula. So yung busway, yan, lalabas ho ang mga bus. Yes. Kasi aayusin, kukumpinihin yung EDSA busway. Yung mga ba- stations lang ang may yung mga gap station, yung para kung saan dun yung naglo-load, di ba? sakay at saka unload ang masasakyan. Yun ang mananatili. Pero ang Sasakyan. tanong ho doon, kung saan pwede dumaan ang mga bus. Pwede ba silang kumain ng iba-ibang mga lane? Yan ang lilinawin rin later MMDA on. naman yun. MMDA. Alright.